Sa recording na lang kung ito lang yung notes natin. Here. Okay. So, sige. Let us pray. Lord, maraming salamat sa gabing ito na may pagpapatuloy namin yung pinag-aaralan sa discipleship. Lord, I don't know kung makakahabol, Lord, sina Kuya Francis and yung iba, Lord. Wala silang internet. But Lord, we pray, Lord, na ikaw pa rin ang kumilos, Lord, sa aming pag-aaral. Kahit sa kanila, Lord, paghahabol sila sa record version, ikaw ang gumabay pa rin, Lord. Bless mo ang aming discussion ngayong gabi. Gawin mo nawa ito, Lord, na pagmumulan ng mga ideas sa amin para mas ma-equip kami sa pag-disciple, Lord. Gagabayan namin kayo. Bless mo po sa namin. Huling namin sa pangalan ni Jesus. So, noong last session, pinag-aralan natin yung lifeline. Pinag-aralan natin yung pinakamahalaga sa ating relationship sa Panginoon. Sa yung tawag mo to, yung connecting in Him, being in the vine. So, napakahalaga nun yung connected with the Lord and His Word. So, napag-aralan natin yung napag-aralan natin na ang Christian life ay hindi siya self-improvement, hindi ikipag-isa ng Panginoon. So, ayan, ano pong mga na-discuss natin nung last time, ginamit natin yung breakdown natin yung illustration ng Panginoon regarding sa puno at mga sanga. Discover natin na ang spiritual growth hindi lang basta-basta nangyayari. Kailangan nakaugnay tayo sa ating Panginoon. So, ang paglago or paglago sa pananampalataya or pag-bear ng fruit, it's not by trying harder, kundi yung pagiging or staying connected with the Lord. So nakita rin natin yung mga practical ways na kung paano tayo makakapag-abide sa pamamagitan ng scripture and prayer. So yung session na yun, sinasagot niya yung tanong na where does spiritual life come from? Saan nanggagaling spiritual life? And how do we stay connected to its source? So yun yung question na sinasagot ng lesson natin nung nakaraan. And ngayon, pag-aaralan naman natin yung critical reality, yung connection, yung idea na connection alone is not enough for the mission we've been given. Kasi hindi lang tayo tinawag ng Panginoon na lumago, mamuhay. Maraming Kristiyano kasi na ganun yung sarili lang ang iniisip na parang porket ligtas, yun na yun. But actually, the Lord saved us and He has given us a mission too. And sa ating mission, sa ating part sa kingdom o sa church, may napakahalagang bagay na kailangan natin at ang mere na pag-connect sa Panginoon at sa Kanyang salita ay dapat iyon para sa empowerment natin sa mga pinapagawa ng Panginoon. So, pag-aaralan natin ngayon ang yung first goal sa taas. First goal, to understand and experience the essential and powerful work of the Holy Spirit in making disciples and living the Christian life. So kung connecting with the Lord nung nakaraan, ngayon naman is with the Holy Spirit. So ayan. Ang illustration natin dito parang yung sanga sana, isang sanga. Perfectly connected sa vine. Okay naman na dumadami lahat ng nutrients na kailangan niya. Pero may mga sitwasyon sa paligid niya na hindi sapat yung pagiging buhay niya. For example, maraming bagyo na dumaraan. So, ayan. Tuyot sa paligid, yung connection, yung
parang nagiging insufficient para sa task isang Kristiyano. So, yung branch, nangangailangan ng mas higit sa nutrients, nangangailangan ng power. So sa kung mapapansin natin sa mga vineyards, hindi lang naman konektado yung vine sa yung branches sa vine. Actually, may nakalagay doon na mga yung pinapakapitan nung vine para pag mahangin or malalakas ang hindi sila basta bumabagsak. May mga stable na mga pagkalaskatan, sabi ko sa tawag natin sa Ilocano. So parang ganun. So maraming Kristiyano ang nauunawaan yung concept ng abiding. So may mga quiet time sila, nagbabasa sila ng mga Bible nila, nananalangin sila. Pero minsan sa pang-araw-araw na buhay, nahaharap sila sa mga weaknesses, yung persistent sin. Bawat tao kasi may mga weaknesses . And yun lagi yung pinapasukan ng temptation. And sometimes we struggle doon. So or sasabihan ka ng Panginoon na patawarin mo ang isang tao na napakahirap patawarin. So minsan we need empowerment for those. So ayan. Minsan mararamdaman mo ang udyok ng Panginoon to share your faith boldly or confront some hindi kaaya-aya or pagdali sa paligid natin. And yung mere na pag-abide sa Panginoon hindi sapat. Kailangan ng empowerment in this situation. So ayan, kung ang illustration natin na maganda rito, parang yung sasakyan. Kahit napakagandang sasakyan yan, napakagandang sasakyan, kung walang makina, okay, may frame, may kaha, pwede kang sumakay. Pwede kang sumakay. Pero, hindi uusad yun. Nandun ka lang. So parang ganon yung illustration natin dito. Ang empowerment is for the movement. So, ayan kailangan natin kung sasakyan sana para makausad, kailangan ng makina. Okay? So, ayan. Dito tayo ngayon. May mga frustrations kasi sa Christian life. And then, kailangan natin ng empowerment. So, ayan. Pupunta tayo dito sa... bago nating pag-usapan yun, bago natin pag-usapan, unawain muna natin kung sino ba ang Holy Spirit? Sino ba ang Holy Spirit? Kasi minsan yung question is, ano ba ang Holy Spirit? So, tingnan muna natin kilalanin muna natin ang Holy Spirit. Tingnan natin yung misconceptions, ang titaman natin. Ito may ilan dito sa dito. Ito yung mga misconception. Sabi nila, it is an it. Or parang force lang siya. So parang yun yung concept ng iba. But ang communicate kasi ng Bible, the Holy Spirit is a person. He has a separate mind, will, and emotion. So sabi nila, only emotion or feeling raw yung Holy Spirit. But actually, the Scripture, pinapakilala ng Scripture na the Holy Spirit is the third person of the Trinity. So, ayan, but hindi tayo pupunta doon ngayon. So, ayan, sabi naman ng ilan, para lang raw sa mga super spiritual na Kristiyano ito. So, pero actually, the Holy Spirit is a gift to every believer. Titingnan natin tong bagay na ito mamaya. A gift of every believer. So, konsepto lang daw sa theological, sa pag-aaral ng tungkol sa Diyos. Pero actually, the Holy Spirit is God Himself living in you. Siya yung bahagi ng Diyos na nananahan sa atin. So, dito, the Holy Spirit is God. So, in short, co-equal with the Father and the Son. Kikita natin yan sa Matthew 28:19. Ito yung verse natin sa Tribal Disposition. Disciples, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, yun co-equal siya. Father, Son, and Holy Spirit. So, He is a person. A person is
may isip, may pakiramdam, may will, nagde-decide. So may mga verses tayo rito. Sundan mo na lang later sa self-study mo itong mga verse para and dwelling of every believer. So lahat ng tumatanggap sa Panginoon, yun yung nananahan siya sa bawat believer, sa bawat nananampalataya. Romans 8:9, if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. So taking the logic from this, so those who belong to Christ, they have the Spirit of Christ. So ang Holy Spirit ay tinatawag ring the Spirit of Christ. So ayan. So kung Kristiyano ka na at yung Holy Spirit hindi lang bumibisibisita ang Holy Spirit. So actually, ang Holy Spirit pag Kristiyano ka, pag tinanggap mo ang Panginoon, permanent residence ang meron siya sa atin. Nasa atin siya. So, you don't get more of the Spirit. The Spirit gets more of you. So, nandito siya sa atin, nananahan siya sa atin. And of course, He honors our free will. He honors our decisions. So, hindi niya naman tayo. Kaya nga, yung kaibahan ng spirits, other spirits, and the Holy Spirit, yung mga spirits, they possess human. Ang Holy Spirit, hindi kanya ito-possess. Why? He honors the free will of humans. So, yun. So, ang Holy Spirit, nagiging teritoryo niya sa buhay mo yung mga bagay na isinusuko mo sa Kanya. So, ayan. Yan yung konsepto ng Holy Spirit. So, you don't get more of the Spirit. Nandyan na yung Holy Spirit, but gaano kalawak sa iyong buhay ang ipapasakop mo sa Kanya. Kaya may explanation sila dyan. May tatlong description raw ng presence ng Holy Spirit. Yung with, in, sa kaapan. Yung with, ito raw yung role ng Holy Spirit sa mga hindi pa mananampalataya. Ang Holy Spirit nasa labas. Nagko-convict, nilalapitan tayo, para kinukonvict tayo, nagpapahiwatig, mga ganon. He is outside us. Ayan. And then, pag tinanggap mo ang Panginoon as your personal Lord and Savior, He come. Kaya may isang description sa Bible na He is in. So, mga tumanggap sa Panginoon, He is in us. Now, yung apan naman, siya na yung naghahari sa isang tao. Nangingibabaw siya sa isang tao. So, yan yung description. He rules in life. Nagsusuko hanggang sa higit sa siya na yung nasusunod sa buhay natin. So, those are ito yung mga misconceptions. Actually, this is the scriptural description of the Holy Spirit. Now, uusad tayo sa part C. May 7 ministry or 7 role ang Holy Spirit na ginagawa niya sa ating buhay. So, hindi siya minor character. Sabi dito, hindi siya minor character. Actually, siya yung executive director, the governor of God's work on earth. Sa panahon natin ngayon, kung mapapansin mo in the Old Testament, mapapansin niyo sa Old Testament, pag nagbasa ka doon, ang nakikita mo lagi, it's always the Father. So sabi nila, dispensation of the Father. So yan yung Old Testament. Now, nung dumating si Jesus Christ dito sa lupa, and started His ministry for around 3 years, inibabaw naman ang Panginoon doon, ang Panginoong Jesus. So sa Matthew, Mark, Luke dyan, nakita natin na siya yung kumuha ng spotlight. So that is the dispensation. Yun yung panahon naman ng Panginoong Jesus. Now, nung umalis ang Panginoong Jesus, sinabi niya sa mga apostles, disciples niya noon, na it is for your good that I go so I can send the Holy Spirit. Kasi during that time, the Holy Spirit ay nananahan sa Kanya. Kailangan niyang bumalik sa langit, sa Kanyang trono, para yung Holy Spirit ay maipadala niya sa atin. So, ayan. Nung umalis ng Panginoon, sa Book of Acts, the Holy Spirit came.
from that time on, when the Holy Spirit was poured out among the first believers, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, yan yung tinatawag natin na the dispensation of the Holy Spirit. So panahon ng Holy Spirit. So the church age is the Holy Spirit age. So kaya yung sabi nila, yung the book of Acts, hindi raw Acts of the Apostles yun. Ang right description raw doon, Acts of the Holy Spirit through the apostles. So, kasi kung titingnan mo, lahat ng nangyayari sa kwento, the Holy Spirit is working behind. So, siya yung, yun raw yung highlight doon eh. How he worked with people na nagpapasakop sa kanya. So, may 7 dito. May 7 na role or tungkulin or ginagampanan ng Holy Spirit na role sa ating buhay. Itong una is He regenerates. The Holy Spirit regenerates, or He give us new life. So we can never be born again unless the Holy Spirit moves. So yan, John 3:5. Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." The Spirit here is in the big letter. So, born of water and the Spirit. So, baptized in water and the Spirit. So, the water is declaring the water of the Word. So, may mga explanation na iba't iba to. Yung iba is the water of the Word. You are born in the water of the Word. You are cleansed, transformed, and then the Holy Spirit came to transform you. So, ayan. So, He regenerates us. This is the born again experience. Yan. May illustration tayo rito. So, our spirit, tayo, noong hindi pa natin tinatanggap ang Panginoon, ang description ni Paul sa atin sa Ephesians chapter 2 verse 1 is that we are dead in our trespasses and sins. In the spiritual realm, we are spiritually dead. So, yan. And the Holy Spirit is yung spiritual defibrillator. So, alam niyo yung pang-shock nila sa mga patay, na mga namamatay na tao, yung ginagawa nila tapos na-shock. Siya yung nagre-resurrect sa atin spiritually speaking. So, hindi natin binubuhay ang ating sarili. It's the Holy Spirit's work. Kaya sinasabi ng maraming evangelists, the salvation event is the greatest miracle of all. Kasi doon, those who are spiritually dead are being resurrected into life. Kung i-reflect natin yung experience natin nung nakilala natin ang Panginoon, parang wala kang awareness sa Panginoon eh. But when you have this encounter with God, when you experience a born-again experience, parang biglang nauunawaan mong mga bagay-bagay ng Panginoon. Nararamdaman mo ang presensya niya. And then nauunawaan mong mga bagay-bagay niya. That's the work of the Holy Spirit. He regenerates us. He gives us new life in the spiritual aspect. Okay? And then, pangalawa, He indwells. So, nananahan siya. So, He takes up residence. Sabi dito, nananahan. Hindi siya bumibisita. Hindi pa bisita ang Holy Spirit. Nananahan siya sa mga tumatanggap sa Panginoon. So, 1 Corinthians 6:19, sabi dito, "Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you?" Regarding the concept of temple, ang temple kasi, diyan nananahan ang Diyos. So, for example, sabi nila, the Garden of Eden is actually a concept of a temple. Nandun yung presence of God, nandun, pumupunta siya doon, tahanan ng Diyos in Eden. But kasala ang tao, they were kicked out. And then, noong kinakausap ng Panginoon si Moses, He introduced to him the concept of tabernacle. Yung tabernacle, dito sa lupa, doon siya mananahan. Doon niya ilalagay yung presence niya. Kung mapapansin natin, sa camp ng Israel, sa paligid ng camp nila, inilagay niya yung tabernacle sa kalagitnaan nila. This God that we serve wants to dwell among us. So, yan, he puts His Spirit in there. Pag gusto ng mga tao na mag-worship sa Kanya, feel His presence, nandun siya sa kalagitnaan nila. And then,
nag-desire si David to build a temple for the Lord. Kasi permanent na sila, may mga lupa na sila. Yung tabernacle kasi is a tent. So parang tent yung concept nun. And temporary. But si David, na-realize niya na nakatira ako sa temple. Nakatira ako sa palasyo. Bakit ang Panginoon nakatira sa tent? So he desired to build a temple for the Lord. So bless naman ng Panginoon yung desire na yon, and it was constructed by Solomon. At kung mapapansin natin nung dinedicate nila Solomon yun, bumaba yung spirit ng Panginoon doon at nanahan doon. Okay? So, but there were times na umalis na yung ang tawag nila sa theological study, sa biblical study, ikabut. Umalis raw yung presence of God doon dahil hindi siya in-honor. But nung dumating si Jesus Christ, sa kanya nanahan yung Holy Spirit. Siya yung temple. So, kaya sabi ni Jesus Christ, destroy this temple and I will in 3 days. So, siya yung noong panahon ni Jesus Christ, siya yung kanan ng Holy Spirit. Kaya nung nag-baptize siya, nanahan sa kanya at nanatili sa kanya. So, nandun, nakatayo doon yung temple na laging pinupuntahan ni Jesus Christ, but wala na yung Holy Spirit doon. Ang Holy Spirit nananahan kay Jesus Christ. Now, nung umalis si Jesus Christ, sabi niya, it is good that I live so that the Holy Spirit will come. So, ang naging temple ng Holy Spirit in our age is the church. The collective people of God, doon nananahan yung Holy Spirit. So pag tumatanggap sa Panginoon, yung Holy Spirit nananahan sa atin. So, ayan, the church, yan yung akanan ng Holy Spirit sa mga taong tumatanggap sa Panginoon. Kaya sinasabi ni Paul dito, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you? O, ayan. Yung temple noon, permanent. Kung gusto nilang malapitan ng Diyos, pumupunta sila sa temple. Kay Jesus Christ noon, movable. Kung saan pumupunta ang Panginoon, dala-dala niya ang presence ng Diyos, parang gano'n. So, sa atin rin sa church ngayon, the Holy Spirit is in us, kaya movable temples. For example, si Sister Joy, hospital. So, presence of God. So, wherever you are, you carry the presence of God. So, parang gano'n. Gano'n yung ibig sabihin ng concepts na mga to. Okay? So, ayan, ang Holy Spirit, homeowner sana. Pag-aari ka niya. Hindi lang siya bisita. Okay? So, maraming Kristiyano na parang bisita lang ata ang Holy Spirit. Nakakalungkot pag gano'n. The Spirit, hindi siya guest na ini-entertain natin paminsan-minsan. He's the homeowner. He purchased us with the blood of the Lord Jesus Christ. And pag-aari nawa niya ang lahat ng bahagi ng ating buhay. So, sa atin, kaya we teach yung mga kapwa nating mananampalataya, yung dignidad na yun. Hindi sa atin. Kaya, but of course, we are not worthy of the Lord Jesus Christ took away our sins. Against us, that's why nakakapanahan na ang Holy Spirit sa atin. Okay? So, yung una, He regenerates. Yung pangalawa, He indwells. Ito naman, He seals. Sa Old Testament, meron yung selyo, matawag nila. Yung sa mga kingdoms kasi meron yung singsing ng hari, signet. So, pag may mga mababasa mo ito sa Book of Revelation and Book of Daniel. Pag may sulat ang hari, tinutupin nila yung scroll and then pinapatakan nila ng kandila or wax yung dugtungan ng papel para may seal yun. And then imamarka ng hari yung signet niya. So, pag nabasag yung signet na yon, parang tampered yung document kung dumating sana. The Holy Spirit, siya yung marka natin. Mark of ownership. Kaya, ang mga Kristiyano sana, lagi nilang nararamdaman ang presence of the Lord.
Alam niyo si David, napakatapang na tao ito. Wala siyang kinakatakutan. Talagang very brave ng tao ito. Pero may isang bagay na kinatakutan niya noon. Meron yung time na hindi na niya maranasan, hindi niya maramdaman ang presence ng Holy Spirit. Doon nanalangin, doon yung panalangin niya na yung panalangin niya na restore unto me the joy of my salvation. Take not away the spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. So, ayan. Ang mga maraming Kristiyano na, ewan ko if they care. Pero pag hindi mo nararamdaman ang presence ng Panginoon, nakakabahala yan. Nakakabahala. Kasi actually, the presence of the Holy Spirit yan yung isang palatandaan sa atin na we are saved. We are saved. Kahit anong pinagdadaanan mo, depressed, lungkot, anong problema sa buhay, nandun pa rin sana lagi nawa yung presence ng Holy Spirit. So, the Holy Spirit is the mark of ownership ng Diyos sa atin. Yan yung down payment. Yan yung seal ng Panginoon sa atin. And, ayan, escrow. Escrow, parang yan yung, ano bang escrow? Yung down payment or collateral. Yan yung collateral ng Holy ng Diyos sa atin down payment na naggagaranti ng future payment. Tutubusin tayo ng Panginoon at yung pangakong yun, inilagay niya yung Holy Spirit para yan yung pinanghahawakan natin. Yan yung kwan. So, napakahalaga niyan. Napakahalaga. So, for example, may umutang kay Sister Joy at paano ka nakakasiguro na ibabalik niya yung pera mo? Minsan nagiiwan ng mobile thing. So, nagbibigay siya ng cellphone. So, yan. Sinabi ng Panginoon, tutubusin niya tayo. Paano yan? Ibinigay niya yung Holy Spirit. That is the collateral, ay down payment ng Panginoon. O, yan yung pinapakita nito. So, the Holy Spirit, napakahalaga. Kabahan sana tayo pag hindi na. yun yung napakahalaga sa atin. So, bukod doon, pang-apat, isang role ng Holy Spirit is He sanctifies. So, He makes us holy. May yung trabaho ng Holy Spirit na isa nito. Ang Kristiyano, ang Kristiyano, as time goes by, in his life, in his journey, in his salvation, natatransform sana. Kasi ang trabaho ng Holy Spirit is sanctifier. Nililinis niya tayo. Habang tumatagal, binabago niya tayo. Kaya may kanta tayo, binabago mo ako araw-araw. Look, 5 to 10 years ago, i-compare mo yung buhay mo, I hope may mga changes na ginawa ng Panginoon. 2 Thessalonians 2:13. God chose you to be saved through the sanctifying work of the Holy Spirit. Nililinis niya tayo. So parang the concept of salvage. Salvage. Parang kinukuha niya yung mga kaaya-aya sa atin and then tinatanggal niya yung mga hindi kaaya-aya sa atin. Pinapalitan niya ng righteousness ng Panginoon. So, yan. So, para siyang sculptor. Parang tinatanggal niya yung mga hindi kailangang bagay sa atin. Or if we go back to the concept na tinuro ni Jesus Christ, parang yung role ng the garden, He trims us, He prunes us, tinatanggal niya yung mga bagay-bagay na hindi nakakabenepisyo sa atin at sa Panginoon. So ayan, and pinoproduce niya sa atin yung the fruit or the character, love, joy, peace. So habang tumatagal na tayo sa pananampalataya, so mas nagmamanifest sa atin yung character ng Panginoon, character of Spirit. So ayan, hindi natin mapla-plastic itong mga fruit of the Spirit, itong character of Christ. Hindi mo mapla-plastic. Makita mo yung mga taong genuine. So sana sa Galatians, love, joy, peace, patience, self-control,
yung suffering, mga ganyan, nawa namamanifest yan as time goes by. So yan, ang role rin ng Holy Spirit yan, sanctifier. And then, panlima, the illuminator. Ano naman itong he illuminates? He reveals truth. Binibigyan niya tayo ng kaunawaan. So, ayan, illumination. So, the Spirit will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Yan yung description ng Panginoong Jesus sa Holy Spirit sa John 14:26. So, isang role ng Holy Spirit, kung nagbabasa tayo ng Scripture, He gives us the understanding. So, kaya pag mag-Bible study tayo, sa mga personal devotion natin, we pray, Holy Spirit, bigyan mo ako ng kaunawaan sa mga bagay-bagay na babasahin ko. I-guide mo ako to the point of God. So, ayan, he gives us the understanding. He gives us the understanding. Kaya minsan, ang Bible, mahirap unawain yan. Mahirap unawain ng mga hindi ligtas. So, but if the Holy Spirit is with you, he gives you the understanding. So, napakahalaga nito. The illuminator. So, he reveals the truth. So, ayan, always pray for illumination before studying or teaching the Scripture. Kaya napakahalaga yan. Lagi kong tinuturo sa mga students ko ng homiletics. So, ayan, binanggit ko na naman kanina sa klase namin ito. So, the Holy Spirit has a big role in our task. So, kailangan maunawaan natin yung heart of God. And it's the Holy Spirit who can do that, who can give us the understanding. He will guide us into all truth. Okay? So, that's the fifth, illuminator. And then, number 6, the empowerer. So, ayan, he empowers us. He gives us strength for mission. Yung mga tungkulin natin in the church, yung mga tungkulin natin in the kingdom of God, yung mga task na binibigay niyan. Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses. You will receive enablement. So, ayan. Kaya naniniwala ako dito. Alam nyo noon, pagtuturo, okay lang yan. Okay lang. Pero nung mga time na pumunta sila Pastor Benny, mga ganon, and I need to take over. I need to take over the job of the pastor sa church. Parang natakot ako, parang ganon. Kasi parang hindi ako pang pastor eh. Ang training ko pang teacher. So, yun, but I saw it na when he gives you a task, he empowers you for that task. Ewan ko kung anong mga pinapagawa ng Panginoon. Pag worship leader ka, he will empower you to become effective worship leader. Pag he calls you to become a teacher of the word, he will empower you for that. Pag he calls you to become a pastor, he will empower you for that. If he parang inuudyukan ka ng Panginoon to share or witness, he will empower you to do so. So, makikita natin in Acts 1:8, bumaba yung Holy Spirit. Di ba, ang mandato niya sa kanila, go into all the world and preach the gospel. How do we start? Where do we go from here? Parang ganun sana. But the Holy Spirit came and they just proclaimed. They just witnessed in other languages. Iba't ibang wika. Nagkaroon sila ng kakayahang ipaunawa sa iba't ibang mga taong nandun. So, ayan, even Peter. Alam naman natin si Peter, hindi naman orator yan. Hindi naman magaling sa balitaktakan. Pero during the time, he was given the understanding, deep understanding, and he expounded the gospel. He expounded the gospel. 8,000 was added to their number. So, those are the empowerments. Kaya sa atin, kung may mga ministry tayo sa church, may nililid tayo ng Panginoon, ang secret ng pagiging effective in the ministry is the Holy Spirit. Tayo, you take His lead. Kung saan kanya dinadala, you take His lead. Kung anong inire-reveal niya sa iyong ituro mo, you take it by faith and preach it by faith.
mapagkakamalan kang napakatalino, mapagkakamalan ka nilang ang galing naman nitong mga pagkaunawa. Pero actually, ingot tayo. It's just the Holy Spirit who gives us deeper understanding, enlightenment. And pag ginagawa natin, we follow His lead, napagkakamalan tayong magaling or matalino or skillful. But actually, it's the Holy Spirit from the very beginning to the end. It's the Holy Spirit working in us. So kung mapapansin ninyo, they were just, sabi, they turned the world upside down. Yung mga tao sa Book of Acts, yung mga believers sa Book of Acts, they turned the world upside down. They called them Christians because they were with Christ. But actually, kung tutuusin mo, kahit pag-alis ng Panginoon, sablay naman yung mga yan eh. But when the Holy Spirit came, biglang naging naiiba sila. Stephen was, yung wisdom ni Stephen hindi maatim ng mga Pharisees. They stoned him to death. Yung capability ni Philip, si Stephen, nakipag-debate siya sa mga expert of the law. So and they cannot match his wisdom. So yan, and ganoon rin si Philip. Nakikita natin sa Book of Acts, naging iba sila when the Holy Spirit was with them. So empowerment. So napakahalaga ng Holy Spirit. So kung may mga ministry kayo in the church, you always ask the Holy Spirit for His help, for His empowerment. So parang ang Holy Spirit, parang linya ng kuryente yan. Kasi we own electricity. We don't generate our own power. Alam niyo, pag you come with your own power, you come with your own wisdom, you come with your own capability in the ministry, mag-burnout ka. Mag-e-end yan, mauubusan ka. So, actually, we just need to plug in to the Holy Spirit. We allow the Holy Spirit to empower us. Siya yung source of power for witness, for courage, for endurance. The Holy Spirit is there always. So, ayan. And panghuli, bukod sa empowerer, yung gifts, he has the gifts, or yung ibang preaching ko dito is he is the gift as singular. So you shall receive the gift of the Holy Spirit. The gift of the Holy Spirit, he is the gift, and he enable you to function in many ways. So he equips us for service. He gives us different gifts, speaking gifts. So dinidistribute niya yung iba't ibang capabilities sa atin, and nagiging effective tayo dyan. So ayan. Kung ano ang tawag, kaya pag tinatawag kayo ng Panginoon sa isang tungkulin or role sa church, okay, wag kayong kabahan, wag kayong mag-atubili. Hanapin nyo lang ang Holy Spirit. Yung Holy Spirit, hingilingin nyo lang sa Kanya na empower kayo because that is His role. Okay? So, that is the seven na role ng Holy Spirit, or sino siya? He regenerates, He indwells, fills, He sanctifies, He illuminates, powers, and He gives. Nagbibigay siya ng mga kaloob sa atin. He enable us. Yan, so that is the Holy Spirit. And I'm not sure if may mga question. May question ka, Sister Joy? Kung wala, tayo. Practical application. Now, ito yung tanong. So, how do we walk? Kasi sinabi ni Paul sa Galatians 5:16, if you are in the Spirit, walk into the Spirit. Sabi. How do we do that in our day-to-day life? How do we walk with the Spirit? So, ayan. May mga practical application dito. Una is acknowledgement of His presence. So when we wake up in the morning, we pray, we seek His, we parang nandyan yung Holy Spirit eh. Parang you position yourself lang na you have fellowship with Him. Actually, doon, yun kung dito ko rin nabanggit na kwento,
nung pumunta kami ng Vietnam, yung pastor na naging teacher namin doon, who guided us in understanding or studying the missionary strategies o missionary strategies na ginagawa nila sa Vietnam. Practice niya na he asked his members na they put their cell phones in alarm every hour. Every hour, the-alarm cellphone nila, vibrate, gano'n. So for example, nagwo-work ako dito sa laptop ko. I work as a freelance. After 1 hour, magbabibrate itong phone ko, and that is a call to me na acknowledge the presence of God. So, yes, Lord, I know you are here. Magpe-pray na naman ako. You are here. I acknowledge your presence. Be with me. Help me in my day-to-day job. Help me in what I do. So, fill my heart with joy. So, parang ganon. Parang ganon. Acknowledgement of His presence. Minsan, maraming Kristiyano kasi na-acknowledge lang yung presence of God pag praise and worship sa Sunday. So, pumupunta lang sa church para maramdaman yung presence of the Holy Spirit. But ang pagtambay sa presensya ng Panginoon, kinakasanayan yan. He is always there. Hindi siya nandun sa church. Actually, you are His temple. Nasa iyo ang Holy Spirit. So, just the acknowledgement. So, we always train ourselves to be aware of His presence. Okay? So, pangalawa, bukod sa acknowledgement, we pray dependent prayers. Sabihin natin sa Holy Spirit, Lord, tulungan mo ako. For example, si Sister Joy nasa hospital ngayon. Lord, tulungan mo ako rito. Pagalingin mo ng mabilis ang kapatid ko para makauwi na kami. Give me patience. So, tulungan mo ako rito, Lord. Bigyan mo ako ng kalakasan, lakas sa puyat, mga ganon. So, yan, tulong. Pag nasa trabaho ka and maraming asungot sa trabaho, Lord, give me the fruits of the Spirit. Give me patience. Give me love. Pag may mga nakakagalit na mga tao, punuin mo yung puso ko ng pagmamahal. Turuan mo kong magpatawad. Pray dependent prayers. Kasi actually, the Holy Spirit, yan yung nagbibigay sa atin ng kakayahan sa mga bagay-bagay sa pang-araw-araw na buhay. So, ayan. Lord, nagwo-worry na naman ako. Teach me to trust in the Lord. So, turuan mo ako na mag-trust sa Kanya. So, kita ko ito, nagsimula na naman akong mag-worry. So, ayan. So, ayan. Pray dependent prayers. Yan yung isang practical application natin dito. And then, pangatlo is respond to promptings. Alam niyo, marami akong experience. Respond to promptings. Minsan, bilang pastor, if of course we are obligated to preach every Sunday, but ayan, yung promptings kasi is minsan nararamdaman mo na you preach about this. Ano mo nalaman, pastor? Siguro. He sa akin kasi hindi audible voice. He puts ideas in my mind. Now, paano mo nakla-classify yung idea mo sa ka-idea ng Holy Spirit? Ang hirap rin yan sa una. Pero ang ginagawa ko noon is that pag may mga ideas na binibigay ng sinasantabi ko, pag pabalik-balik yung idea na kahit hindi ko iniisip, I take note of that. Are you speaking to me, Holy Spirit? And then, ayan, and then I take it and start building it as preaching. May mga gusto niyang sa akin, and then I preach it by faith. And ang experience ko is that he always confirmed the words through His presence. So, yan yung ko sa I'm on fire in preaching, parang ganon. So, sometimes, iba't iba yung promptings niya. For example, parang inilid ka niya na kausapin mo yung taong ito. So, I'm not sure kung noong last foreigner na bisita natin, si Sister Tara, yung leader ng team, sabi niya, kakwentuhan niya raw yung isang kaibigan nila sa church. And habang nagkwekwentuhan sila, parang may promptings ang Holy Spirit na tanungin mo nga kung tinanggap na niya ang Panginoon sa kanyang buhay. And si Sister Tara, sabi niya, bakit na nito sa church?
nakakahiyang itanong ko. Oo. Parang nagdududa ako sa salvation niya, parang gano'n. So, parang sinantabi niya. Mamaya meron na naman yung promptings. Ask her if she already accepted the Lord as her personal Lord and Savior. Parang ilang beses raw yun eh. So, napansin niya, ilang beses na. O sige, tinanong niya. Bigla niyang tinanong. By the way, sandali lang, matanong ko lang. Did you ever accepted the Lord? Did you ever pray na tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay? Yun yung tanong niya. Tapos biglang natahimik raw yung biglang natahimik raw yung kapatid. Tapos sabi niya raw, I really want that, but I don't know how. Sabi niya, I don't know how. No one taught me to. I don't know kung paano. Kasi sometimes we presuppose na alam lahat ng tao. So, yun pala, parang kung prutas sana, hinog na, walang sumusungkit, parang gano'n. Nandun na siya. God seeker na siya. God seeker na. Parang si Consana, si Cornelius. Si Cornelius, doon na eh. He wants to accept the Lord, but hindi niya alam. Kasi Gentile siya eh. Na-amaze lang siya sa religion ng Israel, and then siguro nagbabasa-basa rin ng mga scrolls. Pero hindi niya naiintindihan ano ba to. And then he sent for someone to call Peter, and then sinabihan na rin ng Panginoon si Peter. Kaya yung kwento sa Acts na nagkaroon si Peter ng vision. Na yung ibig sabihin ng vision is that he will go and minister to the house of Cornelius. Ayun sa mga Hudyo kasi. Hindi yung kaugalian ng mga Hudyo, parang hindi sila pwedeng pumunta sa bahay ng isang Gentile. Kasi para sa kanila, that is, anong tawag nila doon? Nadi-defile sila. Yun yung, ang grabe nga ang superiority ng Hudyo eh. Pero sinasabihan ng Panginoon na, pumunta ka. Huwag mong sabihin marami ang mga nilinis. So parang the Lord, hinog na for salvation. So, in-explain Peter, and hindi pa nga tapos si Peter mag-explain eh. Bumaba na ang Holy Spirit and nag-work yung Holy Spirit sa buhay nila. So parang ganon. So may mga promptings ang Holy Spirit. May mga promptings ang Holy Spirit. Even in ministry, there are many times na experience ko na magsisimula na ang preaching or ongoing ang praise and worship. And then nakukuha ko yung promptings ng Holy Spirit na preach about this. So ibig sabihin magpapalit ako ng sermon, ilang kwan na lang. Ewan ko kung napapansin ng mga members, but minsan nagta-type na ako sa cellphone, gumagawa ako ng bagong outline. Kasi there's a certain testimony, may nag-testimony doon, and then gusto ng Panginoon na diinan mo yun. You expound that. So many times na nangyari sa akin, experience ko sa pastor, like there, ready for preaching, but be ready in season and out of season. That is also my prayer as a pastor. You can always interrupt me, Lord. You can always change my message. So many times na nangyayari yon. And yan, respond to promptings. Alam niyo pag may mga promptings ang Holy Spirit at tapos rini-reject mo, minsan padalang na yung promptings. Pero ang napansin ko, pag may promptings ang Holy Spirit at nagre-respond ka agad, padalas ang mga promptings ng Holy Spirit. Yan yung napansin ko. So in my experience, may mga time na nagpa-prompt siya and then hindi mo pinapansin, mamaya wala na. So that is my experience. So respond to promptings. So ayan, so siguro sa acknowledge His presence, pray independent prayers. So pray mo na rin sa Kanya, Lord, kung may gusto, sabihin mo lang. So ayan, prompt naman siya, be ready to respond. So ayan, minsan ang promptings niya tawag, may papagawa siyang bagay. Sometimes ang promptings niya humingi ka ng tawad. Ang promptings niya minsan magbigay ka or manalangin ka. Minsan ang promptings niya parang siguro uminit ang ulo mo, may makakaaway ka.
kumukulo na ang dugo mo, ang promptings niya ay manahimik ka. Inhale, exhale. Yan yung mga promptings ng Holy Spirit. And yun, iba't iba yung promptings ng Holy Spirit. So kaya magandang ipanalangin natin, Lord, be clear in your instructions sa akin. Guide me always. So parang ganun ang prayer natin, yung dependence natin sa Kanya. Okay? And then pang-apat, feed the Spirit, not the flesh. So, yan, stop the flesh. Refuse to dwell in sinful thoughts, sabi dito. Kasi minsan, sinful thoughts, yun yung mga kung ano nang naiisip mo, ano ba mga sinful thoughts. Kahit nga yung pagdudwell mo lang sa problema, mga ganon, imbis na magdwell ka sa faith mo, refuse to dwell in those things. Refuse to dwell in those things. Feed the Spirit. Soak in the Scripture. For example, wala nang pera. Nag-worry ka na. Alam mo naman yung scripture na sabi doon. Meron bang sa pag-worry napahaba ng isang araw ang buhay? Parang ganoon yung mga... So, soak in the Scripture. Lord, walang-wala na. Pero sinabi mo naman sa salita mo, Lord, itong sinasabi ng salita mo, you will supply all our needs. Soak yourself in Scripture. Feed your spirit. Feed your spirit. So worship, pag nag-worry ka na, mag-play ka na lang ng song. Ang ganda nga ngayon kasi sa mga cellphone natin, multiple gadgets ito. Ito na rin yung Walkman mo. Nandiyan na yung Spotify, YouTube. Mag-play ka na lang ng song and mag-worship ka na. Instead na nag-worry ka, mag-worship ka na lang. So, ayan, feed the Spirit. Lagi kang pumunta sa community, sa church. And then, pang-5, test everything by the word. Take note. Minsan, nagka-counterfeit ang kaaway. Minsan, nakala natin promptings ng Holy Spirit. Minsan, nakala natin leading ng Holy Spirit. Kasi, madaya rin ng kaaway. Minsan, kinokopya niya yung pakiramdam. Sineset up niya yung sitwasyon sa paligid. And minsan napagkakapalat natin. No. Paano natin ite-test? Test everything with the word, sabi dito. The Holy Spirit will never contradict the scriptures He inspired. So for example, may promptings, tapos ang sabi ng promptings upakan mo. Parang or ang promptings, kunin mo yun. Yung bagay na yun. Parang pinagnanakaw ka niya. The Spirit will never contradict. Ibang spirit na yan. Ibang spirit na. Test everything by the word. Kaya nga napakahalaga, especially sa ating mga Pentecostal, we are expert of the word sana. Para yun yung isang test kasi natin isang test natin kung yung Holy Spirit pa ba yung nag-uudyok sa'yo or ibang spirito na yan. So, ayan, the Spirit will never contradict scriptures. Okay? So, ayan, tingnan natin tong susunod. Disciple Maker's Lens. So, si Sister Joy, magiging disciple maker ka either sa church ninyo or magkakaroon ka ng mga anak and then you will disciple them or mga pamangkin or I don't know kung sa atin, magiging disciple maker tayo in one way or another. There will be always people under our influence. And i-influence natin sila. Magiging disciple sila. So, partnering with the engine. Your role is to point people to the true power source. So, nandyan yung Holy Spirit. Nandyan yung Holy Spirit. And how will we partner with Him in discipling? Okay? So actually, we teach them to connect with Holy Spirit also. And diagnose the real problem. Diagnose. Bakit nag-i-struggle ang disciple ko? Itong dinidisciple ko. Do not make disciples. Disciples of Christ. As struggles. Bakit nag-i-struggle siya? So, yeah. So, ito yung tanong pag sinusubukan mong itulak yung sasakyan, baka in your walk, in your faith,
you are doing it by your own effort. By your own effort. Nagsasalalay ka sa sarili mong holiness. Parang gano'n. So, diagnose the problem. Bakit may struggle to? Bakit laging sinisisi ang sarili? Parang gano'n. Mag-shift ng focus. Ito yung pangalawang pa natin. Yung karamihan ng Kristiyano, lalo sa mga baguhan, parang they try to transform themselves. They want to change themselves. Gumagawa ng mga New Year's resolution. They force themselves to change. But actually, we change the perspective. It's not changing yourself. It's just surrendering to the Holy Spirit. Ano yung will ng Panginoon? Just surrender. Kasi minsan ang ginagawa natin, nilalabanan natin yung sarili natin. You just surrender to the Holy Spirit. You just obey His will. So, Lord, so minsan, may very hairline yun. Hairline yung boundary. No? Minsan nilalabanan natin, nagpapakabanal tayo, nagpapakabait tayo, kung ano-anong ginagawa natin. Everything is our work. But actually, yung how to rest to the Holy Spirit. You just surrender to the Holy Spirit. Ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon, Lord, I surrender this to you. Pag natitempt kang gumawa ng isang bagay, Lord, ito yung kalooban mo, I surrender to your will. Diba si Jesus Christ Himself? If possible, may this not pass over. But not my will, but yours be done. Even Jesus Christ demonstrated itong surrendering the will. Surrendering the will. So, sa Christian life, magpasakop ka sa Holy Spirit. Hindi ikaw, mapapagod ka. Pero sa yung sarili mong maging santo. Magpasakop ka sa Holy Spirit. Change me, transform me. No, mapapansin mo na lang, the more gumagaan ng buhay. So, yun. Pray for feelings. Pray mo kami, be filled with the Spirit. So, yung sabihin yung be filled with the Holy Spirit is may His reign in your life. Punong-puno ka nawa. Or yung reign niya sa buhay mo mas naging makapangyarihan. Nagiging makapangyarihan sa buhay mo. In my life, ikaw ang pustro ng aking puso. Punuin mo ang kalooban mo. So, parang pray for me. Pang-apat, create a culture of listening. Meditating. Meditate on it day and night, sabi kay Joshua. Sometimes, matuto tayong, Lord, may mga instruction ka ba? Guide us in here. So, parang in your mind, for example, may ginagawa kayong mga projects, mga ganun, tulungan mo kami, Lord. And you learn, you practice how to connect with the Holy Spirit. Ako, pag gumagawa ako ng mga sermon, parang natingga na ako dito, Panginoon, na parang hindi ko mabuo-buo itong sermon. So sometimes, I stop studying, and then I just, Lord, how do I do that? So, yan. Pray ako. Hindi ko talaga mabuo, Lord. Matulog na lang muna ako. Alam nyo, many times na pagkagising sa umaga, pag sinubukan kong magsulat ulit, tuloy-tuloy na. Parang ipinaunawa ng Panginoon sa aking spirit at nakukuha ko rin naman yung flow. So, yan, yung culture of listening. Kasi minsan, pag nananalangin tayo, puro salita tayo Ito rin tayo makinig. So, culture of listening. So, yan. And then the model dependence. Share your own experience of relying on the Spirit. Yan, sa mga dinidisciple natin, i-diagnose natin yung problem. I-shift natin yung focus. Stop trying harder. Just surrender to the Lord. Parang just surrender to the Holy Spirit. Magpasakop ka lang. And then, pag-pray mo, Lord, gabayan mo sila. Punuin mo sila ng Espiritu mo. Maghari ka sa buhay nila. Ikaw nawa ang maging kapangyarihan na mangibabaw sa kanila. So, pray for them. And then, you teach them the culture of listening. Teach them how to listen to the Holy Spirit. While they read, listen to the instruction of the Holy Spirit. While they pray,
Kinig ka rin sa gabay ng Holy Spirit. And then, Oo. model dependence. Nawa, nakikita nila sa buhay natin yung pagsalalay natin sa Holy Spirit. Maraming ganun na teacher eh. Ang galing magturo tapos pag siya ang nataranta, nakakalimutan niya yun. Nakikita nawa nila yan. Nakikita nawa nila. Pag may problema, Pastor Benny, pag may problema, manalangin muna tayo. Nakikita mo sa kanila yung dependence nila sa Holy Spirit. Okay? So that is yung pan natin, saklaw ng I think mga guidance na nakuha dito, reflection ninyo. Sisend ko itong notes ito. May mga reflection questions dito na it will help you more as you re-study itong lesson natin. Of course, ang naibibigay ko lang kasi is overview. You go back to this, I will send in the chat group. And then actually, you can, I encourage you to teach this or Bible studies. So, ito maganda tong mga to na material. So isi-send ko sa inyo. And then, you go back to these verses. And then, pag magtuturo kayo, gamitin niyo ito. Ituro ninyo. So, and this is study of the Holy Spirit. Okay? So, first of all, what one practical step you could take to practice walking by the Spirit? Siguro dito, every time that you wake up, start praying. And then, pag may mga kailangan mong desisyonan, learn to pray. Lord, gabayan mo ako rito. And then may mga instruction siya, you trust, learn to walk by the Spirit. You act by faith. Parang yung walking by the Spirit is acting by faith kung ano yung promptings niya. Ano yung nararamdaman ko guidance niya. Sometimes it doesn't make sense, pero doon yung direction ng Holy Spirit, you need to do it by faith. So, ayan. And ayan, may mga question rin dito. How do I know if the Spirit is speaking or just my thoughts? May mga testings dito. So, test number 1 is scripture alignment. Pag kung Holy Spirit ang nangungusap, hindi niya sasalungatin ang scripture. Pangalawa, the character should be similar to the character of Christ. So, ayan na, mabait, gano'n. The character of the Holy Spirit is similar to the character of Christ. Pangatlo, confirmation through godly community. So, parang pag nagpa-advise ka sa iba, ano sa tingin ninyo? Tingin ninyo, magpapa-advise ka sa ibang nasa community ng pananampalataya. Makikita mo na i-confirm nila. And then 4, if the Holy Spirit ang nag-uudyok or nagbibigay ng nangungusap, it always give peace. It always give peace. Ito yung pinaka-umpire ko. Alam niyo, may mga time nun, for example, nung panahon ng pandemic, there are critical decisions na ginawa natin nung pandemic. For example, yung pagbababakuna. Ang daming sabi-sabi dyan na binakunahan, namatay. So, I don't know kung should I take the vaccine or not. So, I was praying. Natamaan ng COVID yung dalawang deacon namin, mag-asawa sila, si Deacon Dexter Gullon saka si Ate Lisa Gullon. And si Kuya Dexter, cycling ang sports nito nagbibisikleta. Ang lakas na ng lungs niya. Hirap na hirap siya. Parang pag huminga, kunti-kunti lang raw. Talagang nung tinawagan ko siya, tumawag ako sa kanya para kumustahin siya. Umiiyak siya parang the worry na ang concept kasi natin noon pag tinamaan ng COVID mamamatay na. Parang ganoon, ang daming So tapos nag-message sa akin yung medtech natin sa bayan, si Linlin. May available na bakuna, Pastor. I was praying. Should I take the vaccine? Ano to, Lord? So I was praying and studying the word. So may mga ang Panginoon, for example, dalawa kasing choice diyan May sabi na yung bakuna ang actually titira sa iyo. Pero
Pero while I was nanonood ako ng mga YouTube regarding sa bakuna, may informed informed rin ako kasi nagta-translate ako ng mga document ng studies. So hanggang sa I was praying and bigla akong nagkaroon nitong peace that passes understanding. Hindi mo maipaliwanag na kwan. So parang I took that as my go signal. Parang binigyan ako ng Panginoon ng peace. So kinaumagahan, pumunta kami doon. Actually sa Lamot, parang isa kami sa pinakaunang nag-take ng bakuna. And then mga pa noon mga Sinovac yung mga bakuna. So ayun, even that day to day, yun kasi day to day situation noon. So kahit yung mga yun, kinoconsult ko sa Holy Spirit, decision on health. Ngayon, nagpa-check up ako and then I was praying na Lord, so parang kon naman sa akin ng Panginoon, pag hindi mo alam ang nangyayari sa katawan mo, anong papanalangin mo? Anong i-address mo? So parang yun yung binigay ng Panginoon. So I went to the hospital sa Dangilan, pa-check ako ng dugo. They discovered na mataas na ang sugar ko. And then, okay naman ang cholesterol, okay naman ang uric. Pero sa liver ko, medyo mataas yung mga enzyme. And then another test. So at least, na-rule out yung mga worry ko. Na-rule out yung mga worry ko. So, in-address nila, take mo tong gamot na ito. Kasi yung idea ko is, if I want to serve the Lord, I need to be healthy. If I need to serve the Lord, I need to live longer. So, marami yung nagsasabi na, pag pumunta ka sa ospital, wala kang pananampalataya. Minsan, takot lang sila. So, anong panalangin mo? So ayan, I went there and then sa ngayon, I was addressing, sabi ng doktor, i-monitor mo yung BP mo. So far, wala pa yung BP apparatus. So yun yung mga day to day. You can pray in your decisions na, Lord, anong gagawin ko rito? Mag-a-apply ba ako sa trabahong yun? O, ang daming decision making. Always involve the Holy Spirit. And ang pinaka ginagamit ko is always ito. Ito yung parameter ko. When I feel peace from the Lord, malalim na peace, I take that as a go signal sa Panginoon sa isang decision. So yan. What about spiritual gifts today? All gifts, 1 Corinthians 12-14 and Romans 12, all of those are for building the church. For example, sa akin, I believe and I know na I have the gift of teaching, the teaching ministry, speaking gifts. So, this is what I can give to the church. This is the gift na binigay ng Panginoon sa akin. It's used to serve the church. And ayan, by next week we will be going to Hong Kong and we minister again doon. Kung pumunta kami sa Hong Kong, hindi yung pamamasyal. Actually there, very busy. Dating kami doon ng Friday, Saturday, Sunday ministry yan. And then may break ng Monday, Tuesday seminar yan. Buti ngayon, marami kaming pupunta. Pero yung mga una noon, ako lahat. How can you lecture 6 sessions but by the grace of God nagagawa ko? So, yeah. Giftings. Iba-iba yung giftings. Kasi ako, nasa speaking gifts ako. May mga iba nasa serving gift. So, nagtataka ako, bakit mga to hindi sila napapagod? Kasi nandun yung giftings nila sa strength. Sa akin naman, dami namang sinasabi nito. Tagal hindi nauubusan. Kasi nandun rin yung giftings. Kung ano yung giftings, nandun yung kakaiba sa'yo. So, mga giftings rin sa singing, magkakaiba ang giftings, but all of those are for the benefit of the church. So, ayan. So, it pursues love above all. So ang motivation mo lagi is, so bakit ako pupunta doon? It should be the love. It should be the love na, alam nyo mga OFW, na-miss nila sa kanila. Gustong-gustong umuwi, pero wala. How can we bring comfort sa kanila? How can we teach them? How can we
We equip them with the words of God sa para mas maging effective sila sa ministry nila at sa personal na buhay nila. So yun yung mga meditation ko as I go there. Seek gifts that edify others. The giftings are always to edify others. So, ayan. There are those na healing gifts. So, ayan, miraculous, signs, wonders, and miracles. So, ayan, how can I resist or grieve the Spirit? Or can I resist or grieve the Holy Spirit? Yes, the Scripture tells that. Ephesians 4:30. Nagigrieve natin yung Holy Spirit pag paulit-ulit tayo sa mga kasalanan na kinukonvict ka niya, hindi tayo nagre-repent, maganon. Or marami siyang ipinapagawa sa iyo, hindi mo sinusunod, hindi ka nag-o-obey. Or sa 1 Thessalonians 5:19. So, minsan, dahil sa cynicism, yung disobedience natin minsan, nakikwench natin yung work of the Holy Spirit. So, yes, we can resist and grieve the Holy Spirit. So, minsan, yan, pumunta na siya sa gilid ng iyong buhay. Hindi na umiimik. So, dapat sa atin, gawin natin siyang sentro ng ating buhay and let Him govern our life and we obey Him. So, ayan, may mga guide reflections, guide questions dito para sa reflections ninyo. And it will guide you kasi I designed this material na for devotionals na rin. Devotionals na rin ninyo. So, ayan. And we will end with this quote. The Christian life is impossible in our own strength. But with the Holy Spirit, what is impossible with man becomes possible with God. So stop trying to be the engine, learn to be the vehicle driven by divine power. Tayo yung kaha at ang Holy Spirit ang makina. So hayaan mo lang na siya yung panggalingan ng kapangyarihan na mag-drive sa ating buhay. So that's our lesson for this evening. Purihin ang Panginoon. Itong notes na ito. And sa mga iba na hindi nakaabot sa lesson, I will be uploading the recorded version sa YouTube also. So, sige. May question or reflection? Or you can always chat sa chat group naman natin or sa personal chat ko. Pag may mga question kayo. Kasi minsan pag lecture, pinaprocess mo pa. Minsan nagpo-pop up yung mga question. But anyway, you can always chat me. So, purihin ang Panginoon. Sige. Let us pray. Hallelujah. Lord, we thank you for your goodness. We thank you, Lord, that you sent the Holy Spirit to us to make us or enable us, Lord, to be born again. Enable us to be transformed, to be changed, and to be empowered, Lord, sa mga bagay-bagay na gusto mong mangyari sa amin. Maraming salamat, Lord. Napakalaki ng ginagawa ng Holy Spirit sa aming buhay. Binabago niya kami sa araw-araw. I-empower niya kami, Lord, sa mga bagay-bagay na gusto mong gawin namin. Maraming salamat, Holy Spirit, for being in our life. We ask forgiveness if sometimes we do not recognize you or hindi ka namin napapansin or, Lord, hindi ka namin na-obey. We ask, Lord, that you change our hearts. We ask, Lord, na you manifest yourself in our life. Make your voice clearer sa amin para mas makasunod. And we ask, Lord, that gamitin nyo kami, Lord, sa mga bagay-bagay na gusto nyong kasangkapan kami. I-bless mong bawat isa sa amin. Kaming nagtitake ng course na ito. At lahat, Lord, ng sa YouTube, we ask that you guide them also in understanding the Holy Spirit, Lord. Maraming salamat. Bless mong bawat isa sa amin, Lord. I pray, Lord, si Sister Lord na nasa hospital, yung kapatid niya, Lord, we speak healing. We ask the Holy Spirit to touch, Lord, balik mo, Lord, yung kalakasan na nawala sa kanya. And lahat, Lord, ng mga kasama niya na nasa hospital, kahit sa mga may sakit sa hospital, Lord, we pray for your healing. Hindi ka nagbago, O God. Bless mo ang bawat isa sa amin. At Lord, sa pang-araw-araw naming buhay,
masaksihan nawa namin sa mga susunod na araw ang mga pinag-aaralan namin. You are true Holy Spirit and you are real in our life. We pray, Lord, that you manifest yourself in our day-to-day life. Maraming salamat. Tuminiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, good night sa ating lahat. God bless sa'yo dyan, Sister Joy. Sige po, sir. Puyat ka ata dyan. Every hour ang mga doktor, mga nurse. Sige, God bless. God bless po. So, later ulit. God bless.